Sa nakaraan, si Yuya ay hinahamak ng lahat ng tao sa buhay dahil sa kanyang hitsura, maging ang sarili niyang pamilya ay tinatanggihan siya. Gayunpaman, patuloy siyang inaalagaan ng kanyang lolo na nagbibigay sa kanya ng payo sa buhay na laging tumulong sa mga tao. Isang araw, nailigtas niya si Kaori mula sa ilang mga bastos na nanliligalig sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggap ng pambubugbog. Kalaunan ay napag-alaman na ang kanyang lolo ay pumanaw at iniwan ang kanyang ari-arian kay Yuya, na humantong sa pagtanggi sa kanya ng kanyang mga magulang dahil sa hindi nila ma-access ang mana. Iniwan siyang mag-isa, hindi minamahal, at binubuli, nadidismaya siya at sinuntok ang dingding ng kanyang banyo na patungo sa nakatagong antik na silid ng kanyang lolo. Nakahanap siya ng pinto na patungo sa isa pang mundo ng pantasya na may mahika at sistema. Nag-level up siya doon, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga istatistika ay dinadala sa totoong mundo, na naging sanhi ng kanyang katawan na mag-transform sa isang matipuno. Pagbalik niya sa paaralan, lahat ay nagulat, at ang kanyang mga kapatid ay maalat na makita ang pagbabago. Nagpatuloy ang mga bagay habang namamalansa si Yuya, at abala ang kanyang isipan sa pag-iisip tungkol sa babaeng iniligtas niya sa mundo ng pantasya. Iniisip niya kung gumaling na ba siya. Ngunit medyo napanatag na ang kanyang isipan, dahil sa pag-alis niya, may mga dumating na para alagaan siya. Napansin ng lalaki na mula nang mag-transform siya, dalawa na lang ang puting pang-itaas na sakto sa kanya. Mayroon siyang pera mula sa pag-cash out mula sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa kabilang mundo, kaya nagpasya siyang bumili ng mga bagong damit. Kahit na nalaman niya sa sistema na hinding-hindi madudumihan ang kanyang kasuotan, ayaw niyang makita siyang nakasuot ng parehong damit araw-araw. Nagtungo si Yuya sa lokal na mall, at napansin niya na lahat ng mga babae ay nakatingin sa kanya at nagkomento sa kung gaano siya kapogi. Nagsimula siyang hindi komportable sa kanilang mga titig, kaya nagmadali siyang pumunta sa tindahan upang kunin ang kanyang mga damit para mabilis siyang makauwi. Samantala, sa ibang bahagi ng shopping center, nagagalit ang fashion photographer na si Hikaru sa manager ni Cho, dahil hindi pa dumarating ang bida, na nagpapaantala sa produksyon. Nagkomento siya na hindi ito ang unang pagkakataon na kinailangan nilang harapin ang pagka-late ng lalaki, at ipinaalam ng photographer na si Cho ay masyadong nagpapabaya. Ang magagawa lang ng manager niya ay humingi ng tawad sa ngalan niya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kasamahan, na nagsasabi sa kanya na hindi nila makontak si Cho. Ipinapasa niya ang impormasyong ito kay Hikaru, ngunit tinitiyak sa kanya na darating ang kanyang kliyente. Nakagagalit lang ito sa photographer hanggang sa kailangan na siyang pigilan ng isa sa mga tauhan niya. Ang tema ng shoot ay nakasentro sa isang suite na mag-couple na magkasamang namimili, kaya kung wala ang boyfriend ay hindi ito magagawa. Si Mio ang pangunahing babae, at naroon na mula umaga. Ngunit wala siyang pakialam na maghintay ng kaunti pa para sa kanya. Nagpasya si Hikaru na gumawa ng biglaang pagkakast sa pamamagitan ng paghahanap ng isang karapat-dapat na lalaki sa shopping mall dahil sila ay nasa isang masikip na schedule. Sa pansamantalang iyon, nahihirapan si Yuya na pumili ng ilang mga damit dahil nagagandahan siya sa lahat ng mga pagpipilian. Nag-ambala siya ng dalawang babae na gustong sumabay sa kanya sa pamimili. Ang lalaki ay hindi sanay sa ganitong uri ng atensyon at napatigil sa pag-iisip na ito ay maaaring isang uri ng high-pressure sales na taktika ng tindahan. Pero napagtanto niyang nililigawan lang siya ng mga ito. Mabilis siyang mag-isip at binibigyan sila ng magalang na dahilan kung bakit hindi siya makakasama sa kanila. Gayunpaman, ginagawa niya ito sa sobrang husay na ang mga batang babae ay nakatayo doon sa isang mundo ng panaginip habang siya ay umalis. Sa lahat ng oras, sinimulan ni Hikaru ang kanyang paghahanap, at ang kanyang katulong ay hindi naniniwala na makakahanap sila ng isang taong ganoon ka-photogenic. Lumipat si Yuya sa susunod na tindahan, umaasang hindi na-offend ang mga babae. Sa puntong ito, sa wakas ay nabawi nila ang kanilang kamalayan, pakiramdam na sila ay nagkaroon lamang ng isang supernatural na karanasan. Sa pag-alis ni Yuya, nahuli niya ang mata ni Hikaru. Sinundan siya ng photographer sa susunod na tindahan, at ipinaliwanag ang kanilang suliranin bago humingi ng tulong sa kanya upang gumanap bilang boyfriend. Nakalimutan ni Yuya na gwapo siya ngayon, kaya pumayag siyang makilahok basta't wala silang pakialam na isang tulad lang niya ang gagawa nito. Huminto at humahanga ang mga shoppers habang kumukuha sila ng mga larawan. Mas masaya pa siyang tumulong matapos makita kung gaano karaming tao ang naabala sa palabas. Ang dalawang modelo ay nagbibihis ng iba't ibang kasuotan habang sila ay kinukunan ng litrato na gumagawa ng magkaibang aktibidad ng mag-couple. Inutusan si Yuya ni Hikaru ng umiti, at maging mas natural habang kumukuha siya ng kanyang mga litrato. Pilit siyang dinadamayan ni Mio dahil ito ang unang beses niya sa ganito, na ikinamulan niya. Napabuntong hininga ang lalaki habang hinahangaan ang kagandahan nito. Sinira niya ang kanyang tingin sa pamamagitan ng pagkomento sa kung paano niya nailigtas ang shoot sa mga schedule para sa lahat dahil ito lang ang available na oras. Iniisip lang ng lalaki kung gaano siya kalapit sa kanya. Saglit siyang iniwan ni Mio para makipag-usap sa photographer. Humanga si Yuya sa kanyang kahusayan sa trabaho, dahil hindi siya gaanong mas matanda sa kanya.
Ito ay nagbibigay inspirasyon sa kanya upang maging mas kumpiyansa, upang hindi siya maging pabigat. Mabilis siyang sumugod sa kanya para sa susunod na set ng mga larawan, at medyo lumapit kay Yuya na nagpakabamuli sa kanya. Sa puntong ito, nagtipon-tipon na ang buong mall para panoorin sila. Samantala, sa mundo ng pantasya, naka-recover na si Lexia sa kanyang silid. Pero nananaginip pa rin siya ng gising habang nakatingin sa labas ng bintana, iniisip si Yuya. Naalala niya ang sandali ng kawalan niya ng mga mata sa kanya bago siya nawalan ng malay. Pinasisigla siya nitong bumangon sa kama. Nakaupo ang mga guard sa paligid nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Natarante sila habang pinapanood si Lexia na umaalis sa koridor. Kaya natural, tinatanong siya kung saan siya pupunta. Sinabi niya sa kanila na hahanapin niya ang estranghero na nagligtas sa kanya sa darkest region. Nagulat ang mga guard sa kanyang pahayag dahil sinabi na nila sa kanya na hindi maaaring manirahan ang mga tao sa lugar na yun. Kailangan niyang mahanap siya, dahil bilang miyembro ng maharlikang pamilya, dapat niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa taong nagligtas sa kanyang buhay. Sinisikap ng head guard na maging mas mapamilit, na sinasabi na malalagay lamang siya sa isang kakilakilabot na panganib sa lugar na yun. Ipinaalam niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil sa pagkakataong ito ay sasama siya sa kanilang lahat. Lahat sila ay nanunood habang nagtataka kung saan niya namana ang sobrang katapangan na ito. Bumalik sa normal na mundo, ang mga mamimili ay nagtitipon pa rin habang ang mga modelo ay nagpapahinga. Ang isa sa mga katulong ay nagdadala sa kanila ng inumin upang matulungan silang makarecover. Ginamit ito ni Mio bilang pagkakataon para humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanya sa kanilang trabaho. Nabulunan siya sa kanyang inumin na ikinatuwa ni Mio. Bagamat inalok niya sa kanya ang kanyang panyo para punasan ang sarili. Nahihiya siyang tanggapin yon. Nang huminahon ang mga bagay, ipinahayag ni Yuya ang kanyang bagong nahanap na pagpapahalaga para sa industriya ng pagmomodelo at sa likod ng mga eksenang gawain na hindi nakikita. Inamin ni Mio na napakarami niyang pagkakamali noong nagsimula siya na ikinagalit ng maraming tao. Nagbukas din si Yuya ng higit pang pagsisiwalat na hindi pa siya nakakapagsuot ng mga stylish na damit na tulad nito dati dahil wala siyang koneksyon sa fashion dahil sa kanyang katayuan. Sa mga magazine lang niya nakita ang ganoong lifestyle. Interesado siyang malaman kung bakit nagsimulang magtrabaho si Mio bilang isang modelo. Ipinaliwanag niya na hindi siya masyadong binibigyang pansin ng kanyang mga magulang sa trabaho, kaya nagpa siyang magsimulang magmodelo bilang isang paraan para makita siya ng mga ito. Kahit na hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang kahanga-hanga, mayroon siyang mga tagahanga na magpapasaya sa kanya at magsusulat ng mga liham sa kanya. Natutuwa siya na natutuwa ang mga tao sa pagtingin sa kanyang mga larawan. Pinapayuhan niya si Yuya na gawin ang bawat sandali at i-enjoy ito ng buo, dahil nakakatulong ang pagkakaroon ng ganoong kaisipan sa hinaharap. Habang nag-uusap at nagtatawanan ang dalawa, nakita ni Hikaru ang pagiging tunay ng sandali at kumuha ng magandang larawan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Cho at walang pakundangan na ipinaalam ang kanyang presensya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mio. Ang mga kababaihan sa karamihan ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili habang ang kanilang pananabik ay unti-unting tumataas nang makumpirma nilang siya ay isang artista. Siya ay nagpapadala sa karamihan ng tao ng excitement nang siya ay kumaway sa kanila. Nagsisigawan ang mga babae kung gaano nila siya kamahal habang naglalakad siya papunta kay Mio. Hindi man lang pinapansin ng lalaki si Yuya at nag-aalok na isama siya pagkatapos nilang mag-shoot. Ngunit hindi siya interesado, kaya tumanggi siya at umatras. Nagbibigay ito sa kanya ng perpektong pagkakataon na mag-corner sa kanya. Napansin ni Yuya kung gaano kagwapo si Cho, ngunit nakikita niyang hindi komportable si Mio sa kanyang mga kinikilos. Kaya magalang siyang tumawag sa kanya upang subukang makuha ang kanyang atensyon, ngunit muli niya itong hindi pinansin. Si Yuya ay naging mas iginiit ang kanyang mga tawag na pinipilit na tumugon. Sa inis na estado, sinabi ni Yuya na sa tingin niya ay hindi sinasang-ayunan ni Mio ang kanyang ugali. Humakbang pabalik si Cho para suntukin si Yuya, hindi niya namalayan ang panyo sa ilalim ng itinutulak niyang binti. Ang mga kakayahan ni Yuya ay nabuhay habang siya ay nadulas sa kanyang pag-atake. At sa isang makinis na galaw ay itinapon siya ng judo style sa sahig. Ito ay nag-knockout sa kanya sa epekto. Ang oras ay huminto ng ilang sandali habang ang lahat ay napahawak sa kanilang mga bibig sa gulat. Medyo nagulat si Yuya sa biglaang pag-atake. Ngunit napapansin niya na ang kanyang mga paggalaw ay talagang mabagal. Umatake pa siya ng mas mahina kaysa sa kanyang balak, at nagsimulang magpanik ang lalaki nang hindi gumalaw si Cho saglit. Natatakot siya na baka sigawan ng lahat ang pangit nang bugbugin niya ang gwapo. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang reaksyon ay eksaktong kabaligtaran. Ang mga batang babae ay nagsimulang sumigaw sa paghanga na tinatawag siyang cool. Lahat sila ay lumipat sa pagmamahal kay Yuya. Nahihirapan si Cho na bumangon sa kanyang mga paa, nagulat na nabigo siya ng kanyang boxing sa pagkakataong ito. Sinabi sa kanya ni Hikaru na nahuli nila ang buong pangyayari sa kamera.
Pinilit ng paghahayag na ito si Cho na tumakas mula sa eksena na nahihiya habang sumusunod ang kanyang manager. Nakatingin sa kanya si Mio nang may paghanga habang pinasasalamatan siya sa pagligtas. Nahihiya niyang tinanggap ang pagpapahalaga. Lumapit si Hikaru para tiyaking hindi nasaktan ang kanyang mga star model. Nagkomento siya na ang insidenteng ito ay malamang na magiging katapusan ni Cho. Gaya nga ng sinabi niya kanina, masama ang ugali ng lalaki. Walang magbibigay sa kanya ng trabaho ngayon. Inihayag ni Mio na sinusundan niya siya kamakailan, at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Humingi ng paumanhin si Hikaru sa hindi niya napansin at tiniyak sa kanya na ipapaalam niya sa direktor, upang ang Cho na iyon ay parusahan. Ang photographer ay nag-aalok kay Yuya ng isang kumikitang kontrata na nagtatrabaho bilang isang modelo. Tubos siyang nagpapasalamat, ngunit tinanggihan niya ang kontrata, na nagsasabi na marami pa siyang personal na pag-unlad na dapat gawin. Hindi na nagpatuloy si Hikaru dahil sa paggalang kay Yuya. Dahil bata pa siya ay sinasabi sa kanya ng photographer na nasa mesa pa rin ang alok sa tuwing gusto niya itong kunin. Dahil tapos na ang trabaho, binigyan siya ni Hikaru ng ilang mamahaling damit bilang bayad sa kanyang trabaho. Mas gugustuhin pa niyang magbayad gamit ang pera, ngunit hindi siya papayagan ng kanilang ahensya dahil siya ay isang baguhan. Ipinaalam sa kanya ni Hikaru na ang lahat ng mga ito ay perpektong sukat. Medyo nangangamba si Yuya sa pagtanggap ng mga ganoong kamahal na bilihin dahil pakiramdam niya ay sapat na bilang bayad ang karanasang natamo niya. Inilalagay ito ng photographer sa paraang nagpapadali sa pagtanggap. Nakatingin lang si Mio na may matamis na ngiti sa labi. Sinasabi ni Yuya ang kanyang huling paalam sa lahat. Bago umalis, ipinahayag ni Mio ang kanyang nais na makatrabaho siya sa hinaharap. Sa pagsakay sa kotse pauwi, tinitingnan ni Mio ang mga larawan ng maghapon, at nagsimulang mamula sa pag-iisip tungkol kay Yuya. Napansin at tinutukso siya ni Hikaru tungkol dito na ikinahihiya niya. Umuwi din si Yuya, at hinangaan ang mga bagong damit at sapatos na ibinigay sa kanya. Samantala, sa mundo ng pantasya, ang ekspedisyon ni Lexia sa Darkest Region ay naging pinakamasama nang sila ay inatake ng isang kawan ng mga goblins. Sinusubukan ni Owen ang lahat ng kanyang makakaya upang i-coordinate ang isang depensa, ngunit sila ay nasa delikadong sitwasyon. Pinag-iisipan niyang umatras, ngunit sa kanilang lumiliit na bilang, hindi nila ito maisakatuparan. Tingid sa kanilang kaalaman, isang goblin ang pumuslit para salakayin ng prinsesa mula sa likuran. Gayunpaman, muli siyang iniligtas ni Yuya bago ito makagawa ng anumang pinsala. Gulat na nakatingin sa kanya ang lahat habang matikas niyang tinatalo ang mga natitirang goblins. Sa pintig ng puso ni Lexia ay alam niyang darating ito. Si Yuya ay nagmamadaling lumapit sa nasugatan na lalaki, at nagsimulang bigyan sila ng mga healing potion. Nalilitong nakatingin si Owen dahil gusto niyang malaman kung sino siya. Ang prinsesa ay humarang at sumugod kay Yuya at hiniling sa kanya na pakasalan siya. Nagsisigawan ang lahat sa pagkataranta. Sandali lang, ibig sabihin namatay yung mga tauhan niya para lang makita niya yung crush niya. Bumalik sa mundo ng mga tao, ang industriya ng pagmomodelo ay nagsimulang makakuha ng balita sa talento ni Yuya pagkatapos makita ang mga larawan. Ang ilang mga executive ay nagsimulang gumawa ng kanilang hakbang, kumukuha ng mga pribadong investigador upang subaybayan si Yuya. Mula sa kanyang larawan, makikita nila ang isang generational talent. Dinadala nito ang episode sa pagtatapos.